po namin alam yung mga ganong proyekto po pala ay pwede po kami makibahagi. Paglaki po namin, sasali kami! Yan, maganda at interesado kayo sa mga proyekto na yan. Okay, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa payo ni Jethro kay Moises. Opo, Kuya Eric. Pinahalagahan po ni Moises ang payo ni Jethro at ginawa po niya ang lahat ng sinabi niya. At pumili po si Moises sa buong Israel ng mga lalaking bihasa at ginawa niya pong pangulo sa mga anak ni Israel. Oo, at sa bawat munting usapin nga, ay sila-sila ang naghahatulan. At doon naman sa mabibigat na usapin, sa kanila inilalapit kay Moises. At sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, ay humantong sila sa ilang ng Sinai. At doon ay muling nakipagsalitaan si Moises sa Panginoon. Eto, basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Eksodo, sa 19:1 hanggang 13. Sa ikatlong buwan, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto, ay dumating sila ng araw ding yaon sa ilang ng Sinai. At nang sila'y umalis sa Refidim at dumating sa ilang ng Sinai, ay humantong sila sa ilang. At dooy humantong ang Israel sa harap ng bundok. At si Moises ay lumapit sa Diyos at tinawag ng Panginoon siya mula sa bundok na sinasabi, "Ganito mo sasabihin sa sangbahayan ni Jacob at sasaysayin sa mga anak ni Israel. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo, kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila, at kayo'y inilapit ko sa akin din. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ng aking tinig at iingatan ng aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel." At dumating si Moises at tinawag ang mga matanda sa bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniutos ng Panginoon sa kanya. At ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa at nagsabi, "Yaog lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin." At ipinagbigay alam ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Narito, ako'y naparirito sa iyo sa isang salimuot na ulap upang marinig ng bayan pagka ako'y magsasalita sa iyo, at paniwalaan ka rin naman nila magpakailanman." At sinalita ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pumaroon ka sa bayan, at papagbanalin mo sila ngayon at bukas, at labhan nila ang kanilang mga damit, at humanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At lalagyan mo ng mga hangganan ang bayan sa palibot, na iyong sasabihin, mag-ingat kayo na kayo'y huwag sumampa sa bundok o sumalang sa hangganan. Sino mang sumalang sa bundok ay papatayin na walang pagsala. Walang kamay na hihipo sa kanya, kundi siya'y tunay na babatuhin o papanain, maging hayop o tao ay hindi mabubuhay. Pagka ang pakakak ay tumunog na maluwat, ay sasampa sila sa bundok." Sa pakikipag-usap po ng Panginoon kay Moises, ipinakita po doon ang mga katwiran at kahatulan sa mga hindi susunod. At nangako naman po ang Israel na susunod po sila sa mga utos ng Panginoon. Kalinsabay po noon, pinagbawalan po ng Panginoon ang mga anak ni Israel na sumampa po sa bundok at naglagay din po ng hangganan sa palibot nito. At kung may lalabag,
may nilagay pong parusa ang Panginoon. Ano po ang sumunod na nangyari pagkatapos sabihin ni Moises ang mga bagay na yun? Sumunod po ba sila? Yan naman ang matutunghayan natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong a-absent sa panonood ng Bible story. Bilang mga kabataan, marami tayong pwedeng saliin at gawin para makatulong sa ikauunlad ng ating bansa. Tumulong tayo at makiisang palagi sa mga proyekto na pinangungunahan ng mga kabataan. Gawin natin ang mga mabubuting bagay sa ikalulugod ng Panginoon. Lalo sa panahong tayo ay malalakas pa. Dahil darating ang panahon na tayo ay hihina na at hindi natin na magagawa yung mga ganong bagay. Mabuti basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Ecclesiastes sa 12:1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Maraming mga kabataan ngayon ang nalululong sa masamang bisyo. Gaya ng computer games at marami pang iba. Ano-ano ba ang masasamang dulot nito at paano natin ito maiiwasan? Yan ang ating pag-aaralan bukas kung loloobin ng Diyos. Ako'y may karapatan na marinig sa aking sasabihin. Ngunit may pananagutan ka ring makinig sa sasabihin ng iba. Ako'y may karapatan sa edukasyon upang maglumaking mangma. Pero dapat naman na ika'y magsikap sa iyong pag-aaral. Sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan ang mabuting daan. Ako'y may karapatang mabuhay at maglaro sa malinis na paligid. Kaya naman dapat lang na ika'y tumulong, na ingatan ng kapaligiran. Ako'y may karapatan sa kalusugan at maligtas sa panganib. Huwag mo ring kalilimutan na maingatan ang kapwa mo kabataan. Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang. Sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan ang mabuting daan. Pagmamahal at paggalang
Hanggang dito mga bata, bukas God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Thank you po, Chef Tricia, sa pagluluto. Wala da. Maraming Nare? Wait lang. Pagpapatuloy sa kanilang paglalakbang.